Happy New Year mga kababayan. My first video sa taong 2026. At pag-uusapan natin kung paano ba makasurvive sa winter season. Dahil mababa ang occupancy dito sa Poland kung kayo ay nagtatrabaho sa hotel industry or kahit na nagtatrabaho kayo sa factory. So maglakad-lakad tayo. So kung makikita nyo ang kapaligiran ay mas snow. Sabi ko nga winter season na dito sa Poland kaya kinakailangan ay meron kayong maayos na kasuotan, For example, meron akong bonnet, meron akong jacket, hoodie, at meron akong scarf, meron akong 3 layer ng kasuotan. Pang ilalim, pangalawa, itong green, at pangatlo. So, sa kasuotan ko, sa pangbaba, kung makikita nyo yung boots ko, dalawa yung sock or yung medyas ko. Siyempre, mayroon akong dobleng brief at isang winter jeans. So, ilang tips ko lang yun sa inyo kapag winter season dito sa Poland, kapag gusto nyong maglakad-lakad sa ganitong snow at para makapag-unwind, siyempre, kinakailangan meron kayong maayos na kasuotan or outfit. So balik tayo, paano ba makasurvive? Paano ba nakasurvive si Kabayan Adrian for more than 5 years dito sa Poland? At pang-anim na winter season ko na dito sa Poland, mga kababayan. So sa nakikita nyo, medyo nakapag-adjust na si Kabayan Adrian pagdating sa ganitong klima. At syempre, yung ganitong klima para sa akin ay nakakaumay din. Sabi ko nga sa mga nauna kong video, sa una lang yan nakaka-enjoy, sa una lang yan nakakatuwa, kasi parang napipil nyo ay kakaibang experience, bilang isang Pilipino or bilang isang galing sa tropical country, syempre Pilipinas. Sa unang patak ng snow, kung makikita nyo sa video, mga patak-patak yung snow, yung kapaligiran ay mostly white na. So snow yan, mga kababayan. Fresh pa to. Fresh na snow pa yan, mga kababayan. Then, nag-snow na nung mga nakaraang araw. Yung ilalim nitong nilalakaran ko ay ice na. Kaya yung sound niya, kung mapapakinggan nyo, ay crunchy. So, pag tinapakan nyo yan, crunchy, tumigas na yung snow nung mga nakaraang araw. Yung pumatak na snow nung mga nakaraang araw. Then, dito sa baybayin dito, makikita nyo karagatan na ito. Ayan. Yung area na yan, karagatan. At itong area na to, ito yung area ng tulugan dito or accommodation. So, hindi ko na isasama yun sa topic ko dito kasi ang topic ko naman sa inyo ay paano ba nakasurvive si Kabayang Adrian dito for almost 6 na winter season or more than 5 years sa Poland sa mga ganitong klima. Kung kapag ganitong winter season, mga kababayan, ang trabaho ay mababa ang oras, especially kung nagtatrabaho kayo sa agency at belong kayo sa hotel industry. So, kinakailangan ay paghandaan nyo yan, may kaunti kayong tabing pera dahil pagpatak ng winter season, especially kung cleaner kayo or waiter kayo or kahit na barista or bartender kayo, pagpatak ng winter season,
walang masyadong guests sa mga hotel dito. Then mababa rin yung oras na binibigay sa inyo. It means konting araw lang yung mga binibigay na pasok sa inyo ng mga boss or manager ninyo. Kaya kinakailangan meron kayong tabing pera, at itong time ng winter season din ang magandang pasyal or maglakad-lakad sa mga syudad, sa mga attraction dito sa Poland, katulad nitong makikita nyo. Malapit ito dito sa tinitirhan ko, about 30 minutes lang sa accommodation or sa apartment na tinitirhan ko dito sa Poland. Basta kapag pumatak ang winter season, it's time ng low season, it's time para mag-rest at ikondisyon ang katawan ninyo para sa paparating na peak season or busy season ulit dito sa Poland. Kasi pag winter dito, mababa nga ang bilang ng mga tourists. Then kapag summer, tumataas yung volume ng tourists dito or bilang ng mga dayuhang tao dito sa Poland. Ganito ang realidad dito sa Poland, mga kababayan. Kaya dapat aware kayo sa mga ganitong pangyayari dito sa Poland, dahil hindi ito katulad ng ibang lugar dito sa Poland like Warsaw. Ang Warsaw kasi is like business area or capital ng Poland. So ang volume ng mga guests, kung nagtatrabaho kayo sa hotel industry, ay halos pare-pareho lang or walang pagbabago. Kumbaga bumababa lang ng kaunting diferensya, pero yung bilang ng dami ng guests ay ganun pa rin. Kumbaga, no? Kaya dapat ay maging aware kayo sa mga ganyang sitwasyon dito sa Poland, mga kababayan, dahil nga yung iba ay na-stress, nadidepress, syempre, nauunawaan niya ni kabayang Adrian, dahil nga yung ibang mga kababayan ko dito o yung mga nakakasalamuha kong Pilipino ay may mga pinapag-aral or may pinapaaral na anak, kapatid, or may sinusuportahang asawa, mga anak, magulang. Siyempre, kinakailangan magpadala sa Pilipinas. Kahit naman si kawayan Adrian ay ganun din ang sitwasyon. Pero, realidad dito sa Poland, kapag ka napunta kayo sa ganitong syudad or ganitong city na bumababa ang volume ng tourists o ng mga bumibisitang tourists, so bumababa rin yung oras ng pasok, bumababa rin yung oras o yung kita nating mga OFW, mga kababayan. Kaya kapag napunta ka sa mga ganitong syudad dito sa Poland, so it's time to relax. Sabi ko nga sa inyo, tanggapin nyo kung ano yung pangyayari o yung mga nangyayari, kasi sa loob ng more than 5 years dito sa Poland ay nakasurvive ako, at masasabi kong maganda naman ang mga na-experience ko dito sa Poland. Hindi lang sa ganda ng lugar, maganda rin makisama sa mga local people sa ibang lahi. Nandito na rin sila yung ibang mga lahi, hindi lang mga Asian. Iba't ibang lahi na rin yung nandito, at nakikipagsapalaran katulad nating mga Pilipino. Nag-aaral na rin sila dito yung ibang lahi, kasi nga gumaganda yung ekonomiya ng Poland, tumataas yung
mga bilang ng investor, syempre dumadami yung mga gustong makapasok para ma-experience yung buhay Poland, para ma-experience yung ganda ng ganitong lugar, ganda ng mga attraction dito sa Poland, mga kababayan. Enjoy at relax lang during winter season kapag wala kayong masyadong trabaho. Hindi kayong masyadong magpadala sa depression ng ganitong season dito sa Poland, mga kababayan. More than 5 years na dito si Kabayang Adrian, kaya nasasabi ko sa inyo yung mga ganitong sitwasyon, ganitong pangyayari base sa aking experience for more than 5 years nga. Alam ko hindi madali yung ganitong sitwasyon, yung ganitong pangyayari, especially yung mga bagong dating dito sa Poland, yung mga nagbabayad pa ng kanilang utang, kasi hindi naman lahat ay pinalad or may savings na panggastos papunta dito sa Poland. Yung iba ay kinakailangan pang humiram or maglending, o 'di ba? Alam ko 'yan dahil may mga kabatch ako na ganyan yung ginawa. Basta ang tangi ko lang maibibigay tips or advice sa inyo, i-enjoy nyo yung ganitong season dahil it's time to relax your mind, relax your body para pagdating ng summer season ay may lakas ulit kayo, then ma-enjoy ninyo yung mga susunod na season, mga susunod na pangyayari sa inyong buhay dito sa Poland. So, Happy New Year again, mga kababayan. First video ko sa taong 2026 at hopefully ay magkita-kita tayo dito sa Poland. Sa mga susunod kong video ay sana ay may mag-comment na nandito na sila dahil napanood nila itong video na to. Magpatuloy lang kayo, mga kababayan. Medyo tumaas lang naman yung qualification ng Poland pagdating sa pag-apply dito. Pero tumatanggap pa rin sila ng mga workers, syempre ng mga OFW katulad nating mga Pilipino. Dahil maganda naman yung records ng mga Pilipino dito sa Poland. At maraming salamat mga kababayan sa suporta ninyo sa aking mga social media account, especially dito sa aking YouTube channel. And by the way, ako si Adrian at isa kong OFW dito sa Poland. And God bless mga kababayan.